Hello again mga palangga! Meet my Arroz Valenciana. Luto po ito ng mga Ilonggo. Tuturo ko po sa inyo. Please watch! Hugasan po muna natin ang malagkit na bigas or glutinous rice. Bali 2 kilos nga po pala itong glutinous rice na binili ko sa palengke. Ilagay na po natin yung iodized salt, pampalasa. Tinansya ko lang po itong paglagay. Itong paglalagay po ng asin ay naayon sa panglasa lamang po ninyo. Isunod nating ilagay ang turmeric or kalawag sa Ilonggo. Tansya-tansya lang din po yung paglagay ko kasi pag sobrang dami po aalat siya or papakla. Halu-haluin lang po hanggang sa magpantay ang kulay. Tapos i-rest lang po ng mga 5 minutes para sumipsip yung kulay sa bigas na malagkit. After 5 minutes, pag nakita nyo na po na medyo dilaw na yung kulay ng bigas na malagkit, lagyan na po natin ng tubig. Bali magbawas lang po tayo ng isang takal dun sa bilang ng bigas na nilagay natin. Halimbawa po, 7 takal yung malagkit na bigas. Ang ilalagay po nating water is 6 or 6 at kalahati. Habang inaantay po natin maluto yung malagkit na bigas, maglaga po tayo ng itlog para pang-toppings natin sa Arroz Valenciana. Naglagay lang po ako dito ng 6 na itlog para hihiwa-hiwain lang po yan ng maninipis na slice. Hindi na po kinaya ni rice cooker yung bigat ng malagkit na bigas. Kaya nilipat ko na lang po sa gas stove at niluto ng mano-mano. Ito na po yung mga sangkap ng ating Arroz Valenciana. Chorizo Macao, guisantes, pasas, yung nilagang itlog, hotdog, hipon, at saka kasim na baboy, bawang, sibuyas. Nalimutan ko pong banggitin yung bell pepper. Nandun po sa unang-una. Katabi ng chorizo Macao. Yan po. Prituhin po muna natin yung hotdog. Pagkatapos, i-separate na lamang po kapag medyo nag-brown na siya. Isunod na po natin i-prito ang hipon. Antayin lang po natin siya maging golden brown para po hindi siya maging makunat na kagaya ng goma. Pag sobra po kasing luto yung hipon, kumukunat po siya, nagiging parang bubble gum ang kanyang texture. Magpainit na po tayo ng mantika sa kawali. Tayo yung magigisa na ng bawang at sibuyas.
As usual, maglalagay na naman si Mamay ng iodized salt para iwas panis ang ating lutuin. Ilagay na po natin ang pork casing. Halo-haloin lamang po hanggang sa siya ay maging golden brown. Na golden brown na po ang ating baboy, i-add na po natin ang chorizong Macau. Ang guisantes. Haluin po muna natin sila. Palambutin muna natin ng konti yung guisantes kasi medyo matigas po kasi yung guisantes na yan. Hindi siya yung guisantes na nasa lata. Nabibili po yung guisantes na yan sa palengke. Fresh pa siya. Naglagay po ulit ako ng konting asin. Iodized salt po ang gamit ko Pero depende na po yun sa inyo kung anong klaseng asin ang ilalagay nyo. Pwedeng rock salt. Kasi po ako sanay sa iodized. Naglagay din po ako ng Knorr seasoning sauce. Pampalasa. Hindi ko po nilagyan ng toyo. Actually, toyo talaga ang nilalagay ko dyan. Kaso may Knorr seasoning naman. Kaya Knorr seasoning ang nilagay ko para hindi gaanong maalat. Ilagay na rin po natin yung ibang sangkap, yung raisins. Depende na rin po kung gaano karami ilalagay nyo. Kung gusto nyo po mas marami, dagdagan na lamang po ninyo. Haluin na lang po natin ulit. Lagay na rin po natin ang hipon na pinirito. Pati na rin po yung ibang sangkap, yung hotdog. Sama-sama na natin pati yung bell pepper. Kaya ko po pinahuli yung bell pepper para po medyo crunchy pa siya kapag naluto na lahat ng sangkap. Pangit po kasi pag medyo lata
Sa sangkap pa lang halos mapuno na yung kawali. Paano pa kaya natin hahaluin yung malagkit na bigas? Hindi ko po pala nilagyan ito ng atay kasi alam nyo na kontra sa aming mga sakit-sakit ang aking arthritis. Hinati ko nga pala mga palangga yung yung sangkap at saka yung malagkit. Bali dalawang halo po siya kasi ang liit po ng kawali ko hindi kakasya lahat. Umpisahan na po natin ang paglalagay ng malagkit. At ito'y hahaluin na natin ng ating mga kamay na malalakas. Madugudugong haluan ito. Ang hirap po kasi nitong haluin, sa totoo lang po. Sasakit ang mga braso ninyo, magiging maskulado kayo. Ito yung pinakamahirap dito yung mauubos yung lakas mo. Wow. Ubusan ng lakas to Kailangan mag-blend lahat ng mga sangkap. Blend daw Ano yon? Blend 45 coffee. Bali, hinati ko nga pala. Kasi sobrang dami ng sangkap. Sobrang dami. Ang liit ng kawali ko. Ganito yung mga hinahanda kasi sa fiesta. Pag may luto ka nito, ibig sabihin may fiestahan. May handaan, kasalan, binyag. Ang arroz valenciana, Mamay's version. Alam niyo po kung sino nagturo sa akin ito magluto. Ang aking beloved mother na namayapa na. Oo nga pala, kasi beloved na I miss Barbie. Miss ko si Barbie. Sarap nito. Mas masarap pa to sa paella Yung kanin pa lang, ulam na. Malagkit pala to Yung ano yan sticky rice. Hindi siya bigas. Sticky. Oo nga, bigas siya pero malagkit. Teka lang, sakit ng braso ko. Pwedeng isang kamay lang. Kailangan dalawa para pantay. Yung wala kang tulog tapos nagluto ka ng arroz valenciana. Oh my G. Nasaan ang hustisya? Ubus na lahat ng lakas mo. Puyat ka pa. O diba? Excited na ako mag-plating. Ito na yung lunch. Hindi ka na mag-uulam. Luto na po ang ating arroz valenciana. Yum, yum, yum. Sarap.